Ayan. Ayos na. So ayan po. Nakita nyo naman yung sitwasyon ng ating mga alaga ngayon ay mas maganda na. And mas organized. Nakita nyo naman mas organized. Manok dito. Pato dito. Decal brown doon sa kabila. So ngayon naman po ay yung ating mga pato naman ang ating isasaayos. Ng ating mga Muscovy ducks. Ayan. So yun nga pong area na yon ay na-allocate na natin para sa mga manok. And then itong area na to kalahati ay para sa Muscovy duck natin. Ayan. Kaya naman po ito ipinapaayos ko na rin kaya Kuya Nato yung bubungan nila dito. Ayan, oh. So mag-ano na rin tayo. Yung existing na tolda na yan na luma. And then may yero pa tayo mga ilang piraso na luma. And then may isa tayong bago ron. Idadagdag nila dyan. Magbububong tayo. Yan. Hindi naman bubong na ano talaga. Yung para lang may shade sila. Kasi yung mga pato naman hindi naman po delikado sa mabasa ng ulan yan. Nagbababad nga po sa ulan yan Kaya lang para sa kanilang pugaran. Para may lilim din sila sa sikat ng araw. And then pagka umuulan, meron po silang mapupuntahan kung ayaw nila maulanan. So ayan, marami naman po tayong mga kawayan doon na mga tira-tira. So ayan po ang ating gagamitin ngayon para sa kanilang parang dampong bubong. Ayan. So yung mga tira-tira lang na materyales ang ginagamit natin ngayon para sa kanila. Hindi na tayo masyadong bumili. Ang binili lang natin dyan is alambre. Ayan. Ayun, alambre. Oh, alambre. Ito mga existing naman na itong mga yero. Yung yero luma. Mga existing na yan. Ito yung toldang dating nakakabit dyan. Naayusin lang nila. And then may yero pa kasi ako nung natira na bago. Nung nakaraan na hindi ko pa nagagamit. Pintuan dapat ni Kanor yun. Kaya lang, gamitin muna natin dito. Si Kanor naman okay pa doon na nakatali. So ito muna. Para, kasi nandito na rin sila Kuya Nato para isang ano na lang. Isang gawaan na lang ba. Dahil tapos na kami doon Tapos na kami sa mga manok. Na isaayos na namin mga manok. Na ilipat na nila yung mga kulungan. So might as well ituloy ko na. Yung pagpapaayos na rin dito sa mga pato. Para lahat po ng alaga natin is nasa maayos na kalagayan. Ayan. Yung mga pugaran kasi nila exposed din sa init guys. Ayan, exposed din sa init. Yan, lalo na ito exposed sa init. Kaya yan ang gusto kong takpan Kasi may mga naglilimlim dyan. Ayun, naglilimlim yung isa na yun. Ayun. Ayan guys, naglilimlim yan. Kaya kawawa na sobrang na-expose sa init. Yan. Papaayos natin yan. And then ito, para maisaayos rin natin yung kanilang mga gagluban. Ayan, bukas pala ito na. Iwan ko palang bukas to. Iwan ko bukas. May sarahan yan guys. Ayan. Ayan, di kawit yan. May pintuan tayo dyan. May gate dyan. Diba? Ayan. Then ito, dyan na lang yan. Hindi natin tatanggalin yan. Kasi magagamit ko pala yan sa mga ducklings. Pag may mga ducklings tayo. Yan ang brooder talaga nila. Yan. So mamaya balikan natin sila. At nagpapakain pa ako ng ating mga alaga. So ito po ang pangalawa activity namin for today. Ang kanina nga yung paglilipat ng mga kulungan at mga manok. And then ito naman ngayon yung pagsasaayos ng bubong ng mga pato. Yan. Yan. Ayos na. May nakagano naman yun. May nakasa sa taas? Parang hindi pa rin. Ay, tali. Oo. Ito. Ay kuya, ano mo to kuya? Talian nyo. Para pag humangin ba, hindi umangat-angat. Wala na? Ayan, kunin nyo na yan. Oo, dyan nyo na dyan nyo na ituhog. Yan lang naman na para pag humangin, hindi
Etong ano ba? Nakapatong lang din to, pero may tali na. Tali siya. Dito natin lang tali na. No? Ha? Pwede, oh. Kaso kapos siya lang ba yan? Kapos yun. Di, kahit dito na lang. Dito. Ito naman. Oo. Hindi, kasi nakapaan. Ha? Higpitan mo na lang siguro. Oo. Itanong putulin. Higpitan na. Batakin nyo na lang. Sa bagay, pwede mo ito daganan ng ano eh. Ng bato. Oo, daganan ko na lang. Oh, putol. Diyan mo na rin tali sa ano. Kuha yan. Hilahin mo na lang, kuya. Maluwang dun eh. Hindi. Alaguhan mo dun sa kabila. Ayan o. Ayan. Ayan guys. So tapos na. Yan na natin. Ito yung mga pinarepair din natin. Yung mga kulungan natin. Ayan. Pinarepair natin. Ayan. May mga bagong kawayan na. Para magamit pa natin ng matagal-tagal pa. Ayan. So, okay naman to. Wala namang problema tong ano nito. Flooring yan. Diba? So nakita nyo mga kabokals, alas 12, mag-aalas 12 ng tanghali. Pero nakita nyo napaka presko rito sa akin, nalalagyan nila ngayon. May sumawa pang pato, nag-over the bakod. Napaka presko. Makita nyo yung itsura nila ngayon compared dun sa ganitong oras din pagka nandoon sila. Talagang humahagok lahat, pero ngayon hinihingal man normal na hingal lang. Ayan mas ginhawa sila rito, nakita nyo. Dun sa labas napakatindi ng init. Dito ay mas ginhawa. Kaya ayan. Nga natin to. Pina-ice ko rin to eh. Ayan, pina-bracean ko. Yun. Ayan, yung mga sapaw na. Ayan. Ayos. So itong mga kulungan na ito yung magagamit pa natin ng matagal-tagal pa. Ayan. Ayan. So yan yung mga rooster natin lahat. Yan sila mag-i-stay. Dong tao. Ayos ba tayo dyan, brother? Yan. Ano talaga? Hindi talaga maganda yung mag-invest ka sa kawayan na kulungan. Ilang taon na ba ito? 2 taon na yata ito. Talagang masisira talaga. Kumpara sa yung talaga, yung chicken wire. Kung chicken wire ang ipapagawa nyo, tapos bakal yung frame, pang matagalan talaga. Ayan. Ayos na. So ayan po, nakita nyo naman yung sitwasyon ng ating mga alaga ngayon ay mas maganda na and mas organized. Nakita nyo naman mas organized. Manok dito, pato dito, decal brown doon sa kabila. Kuya, kaya pa natin sa pawan to? Pare ko, may kawayan ba dyan na Aray ko. Ito lang, yung paganyan. Meron ba tayong pang sasapaw dito? Kahit maliit lang. Ha? Meron pa ba dyan? Yan, mga tinastas pala yan.
Dito lang, takpan nyo lang to. Ito, ulo ng manok. Yan, ganyan. Yan. So, okay na. Tapos yan, okay na tayo. Ito, tatanggalin na natin to. Ayusin natin lahat yan, mga kabokas. Wait lang kayo, kakain na kayo. Oo, siguro no. Oo. Walang tubig na. Ito, mamaya lalagyan ko na to. Si Kenny Roger yun guys, paos. Dahil sa halak. Ayan. Nalaki na ng mga power pop chicks natin. Ano nangyari kay Emon? Yung magaling. Nasugatan? Tinaktak niya yung martilyo. Ay, oo. Yung tinamaan siya kahapon. Naipit. Ayan. Nagamit natin lahat ng net natin guys. Oh. Ito yung leftover lang naman ito eh. Dun sa secondary chicken coop natin. Na mga decal brown. Leftover lang yan. So nagamit natin. So ito. Pintuan natin. Oh. Gawa lang sa ano yan. Sa net. Ganda tignan no. Mga kabokals. So ito ayusin ko. Pinaplano ko kasi ano na lang eh. Isang variety na lang. Kung Kabir, Rhode Island. Yun po ang nasa plano ko hindi ko pa naman i-execute talaga, pero yun po nasa plano. Kung Kabir, Rhode Island, Dongtao. Parang ganoon. Magbabawas po tayo. Yan po ang magbabawas tayo. Nahirapan na rin kasi ako, mahirap din pa mag-asikaso pagka sobrang dami. So, para pagtuunan natin ng pansin lahat, tawag dito. I-filter natin kung ano ba talaga yung gusto natin paramihin at ano ba yung gusto natin ibenta talaga na linyada. Ayan. So, pero sa ngayon, dito lang muna sila kasi hindi rin naman natin may bebenta yung ganyan ng kondisyon nila, may mga problema. So, ayusin ko muna and then from there, kapag naayos na natin, pwede na tayo mag-decide kung sino ba ang ibebenta natin, sino ang ititira natin. Pagka maayos na silang lahat. Ayan. Yun Hindi na mabunot siya kaya. Meron pa ba? Ito parang wala na rin kasi ito. Ano na yun Kinakain yung bukbok Kahit patungan mo na lang kayo. Ay hindi, wala, kulang yung pako Maiksi yung pako Kakagat pa yung pako natin kahit hindi natanggalin. Ayan. Ayan, pinapalitan na natin guys. Binubukbok na Wala talagang may talaga, may expiration year. Ang kawayan. 2 taon lang ito Ayan nagkakagulo yung ating mga pato guys Kaya kailangan talaga natin masiayos kumakasta yung isa, yung original na barako ng nangaaway. Kaya kailangan talaga may ayos natin lahat yung mga matanggal na yung mga bagong barako. Kailangan matanggal yung mga yan. Ako'y natutuwa sa ating mga mga power pot chicks. Yung ating mga white leghorn. Labas ka pa Yun, sakto, alas 12.
ating area ng mga pato, mga kabokals, ay hindi ganun kainit kasi may shade sila ng ano. Ayun, nag-uumpisa magdahon yung mangga, oh, kasi namunga yun, ano, dahil bunga. Oh. So nag-uumpisa na siya magdahon. Pag kumapal yung dahon na yan, mas malilig tayo rito. Pero dito, ito kasing isa na to na ano na nagpalit na ng dahon to eh. Kaya makapal yo. Kaya well shaded talaga tong area na to. Plus pader pa yung baba niya, 'di ba? So mas malamig siya. Yan. Ayos na. Ayan mga kabokals. So nakita nyo naman, rita-ritaso lang po yan na materyales at na nakagawa po sila ng maayos na bubong para sa ating mga pato. Ayan, so yung yero nga po doon na nakaganon, tinanggal na natin para mag-circulate yung hangin. And then ayun yung isang pugaran natin. Ayusin pa natin yan, magdadagdag tayo ng mga pugaran pa dyan. Balde, tingin ko mas magandang gawing pugaran yung balde o kaya yung ano ba, parang banga. Kaya lang mahal yata tayo, kaya sa balde na lang tayo. Balde na lang muna. Ayan, pero importante po is, ayan nga, oh, meron na silang maayos na bubong. O, di ba? O, nakita nyo malilim dun sa area nila. So, hindi na sila naaarawan. Hanggang umaga, hapon yan, hindi na sila maaarawan. Kaya yung pugaran nila ay okay na. Ayan, so, yun nga po. Ito naman po sa kabilang side, yung ating bagong area ng mga manok natin. Ayan, oh. So, di ba? Organized na po tayo. Mas nagiging organisado po ang ating pag-aalaga. Unti-unti. Ayan, unti-unti. So, ayusin po natin lahat yan ng paunti-unti. Ayan, yung mga pato natin. Pati sila, ayusin din natin yan, yung breeding nila. Ayan po, sana po yung nag-enjoy kayo. Muli po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga solid kabokals at mga silent viewers na patuloy pong sumasama sa aking journey dito sa aking bunting alagaan. Ayan, maraming salamat po. And syempre po sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, shoutout po. Maraming salamat po. Ingat kayo dyan. Ayan, so hanggang dito na lang mga kabokals. Maraming salamat. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!